Nagki-crave ka ba sa carbonara kahit panot ka? Ako pala yan, ay. Kaya tara, magluto tayo. Pero hindi dito sa Pangasinan, kundi sa Pampanga. Para sa aming third collaboration ni Christian Emmanuel Cunanana Flores de Mayo. At dahil nga sa hindi ko naman masyadong na-miss si CE, wala lang ito, ganon. Parang normal lang ba? Ayun, agad-agad naluluwas ang akla papuntang Pampanga. O syempre, bago umalis sa bahay, magpapaganda muna ako. Hindi ko pwedeng kalimutan maglagay ng Beauty White Sunscreen Bright Glow by You Glow Babe. Para protected yung face ko sa sunlight kasi meron itong SPF 50 PA+++. At syempre, hindi ko rin pwedeng kalimutan itong favorite ko na napabango ngayon na ang tagal mawala ng amoy. Brooklyn by New York Army. Ang bango nito, nabili ko sa TikTok. Ilagay ko sa comment yung link nung sunscreen tsaka itong pabango. Para maambunan din kayo ng kagandahan ko. Oy, malay nyo magkaroon din kayo ng kadate na kasing gwapo ni Christian Emmanuel. Tara na nga. Sakto, pagdating ko dito sa terminal, yung nasakyan kong bus ay sa Marquee Mall Angeles, Pampanga, yung stopover, hindi sa Dao. Kasi pag sa Dao, mapapalayo pa yung pagsusunduan sa akin ni Daddy CE. Mapapagod siya. Ayan pala yung terminal ng Solid North sa amin. Stop operation talaga sila. Naawa man ako sa mga empleyado. Mabuti na nga lang, maaga akong umalis sa bahay kasi ang dami naming nadaanan na, libing ba ito? Pero ba't nagtatapon sila ng candy? Di ba bawal yun? Motorcade pala. Ito yung araw kung kailan last day na yata ng kampanya. Kaya ayan, ang dami naming nadaan ng motorcade. Nakakaloka. Nakatatlo yata kami. At kapag may mga ganitong motorcade, expect mo na talaga na traffic. Nanggigigil ako sa inyong mga politiko kayo. Sana patanggal nyo na tong mga pinakabit yung tarpaulin. Lalo na dun sa mga nanalo, ito yung magiging una nyong misyon. Nung malapit-lapit na ako sa may Marquee Mall, by Ayala Mall, sa may Tamol Mall, nag-retouch na ako para mas fresh pag nagkita kami. May naaamoy din kasi akong hindi maganda dito sa loob ng bus. Ewan ko ba kung kanino yun. Kaya ayan, nag-spray ulit ako nitong Brooklyn by New York Army na pabango. Kaso, meron pa rin, Ano kaya yun? Wala na akong choice, kaya inamoy ko na lang yung hininga ko. Ayun, munti ka na akong mahimatay, Nakalimutan ko palang mag-toothbrush. Salaula tong bakla na to. Kaya bago magmaganda, siguraduhing mabango ang hininga. Ngayon, andito na ako sa Marquee Mall. Kaya bumaba ako, nagmasid-masid ako, at umupo ako habang inaantay yung sundo ko. Maya't maya, dumating na siya. Lumusot na lang ako dyan kahit bawal. Ganito pala ang Pampanga. Wala pa kaming maisip na gagawing content ni Daddy CE nito. Kaya dumiretso muna kami dito sa isang mamahaling restaurant para makapag-isip-isip kung itutuloy pa ba ang nasimulan. Charot lang. Syempre para bang nagbe-brainstorming kami dyan. Mahalaga kasi ang brainstorming sa paggawa ng isang content kung gusto mong makilala at maging successful sa pagva-vlog. Sa dinami-dami na kasi ng vlogger ngayon sa Pilipinas, napapabayaan na yung quality ng content. Mas dinadaan na lang sa quantity. Kaya para mag-stand out ka, daanin mo sa quality. Diba, Daddy CE? Gusto mo na bang kuhanin yung lump sum dun sa hinulugan kong SS mo? Charot. Habang kumakain kami, napagdesisyon na lang namin na ipapasyal niya lang muna ako saglit dito sa may Angeles. Saka kami mag-proceed sa aming gagawing content na cooking vlog. Naramdaman yata ni Daddy CE na parang marami-rami na yung nagagawa kong kasalanan dito sa mundong ibabaw. Kaya ayan, una niya akong dinala dito sa may simbahan para mag-repent. Ang ganda nitong simbahan nila, Parang gusto ko tuloy ikasal ng di oras. Mag-propose ka nga ngayon sa akin, Daddy CE. Charot. Pagkatapos ay dinala niya ako dito sa isang sikat at masarap na bilihan ng tinapay dito sa Pampanga. Ang LA Bake Shop, which stands for Legazpi Albay. Ayun, binilhan niya ako ng Spanish bread at cheese bread nila. Bumili din pala kami dito ng giniling para sa lulutuin naming carbonara. Dito sa kanilang tali papa, binawi mo pa. Tapos dito naman kami namili ng iba pang mga sangkap sa may O-Save. May O-Save din pala dito sa Pampanga, Akala ko sa amin lang meron nito ba? Masarap kaya itong tinapay na to o mas masarap tong taong to? Nung nakapag-for good na kami, umuwi na kami sa bahay para magluto ng carbonara. At syempre, nagtulungan kaming dalawa. Ako yung naghiwa ng mga aromatic expressions, tapos siya naman yung naggiling ng karne gamit ang food processor. Hindi kasi namin pinagiling yung karne doon sa pinagbilihan para mahugasan pa namin dito sa bahay. Diba ang sweet namin? Para lang kaming may bahay na nagtutulungan sa isa't isa. Ganon. Pagkatapos naming may-prepare lahat ng ingredientes, sinimulan nang magpakulo ng tubig na may asin at mantika ni Daddy CE. Mantika ba yung nilagay mo? Parang lagayan ng gin yan.
Nung kumulo na, saka na niya nilagay yung pasta. Tapos nung naluto na, inagsaw na niya. Tapos hinugasan niya. Ayan tignan nyo, di ba ang galing niya magkawakaw? Ngayon, iluluto naman niya yung sauce. Naggisa lang siya dyan ng bawang at sibuyas. Sunod naman na yung karne, na ako na yung nag-abot para man may exposure ako. Sabi ko naman kasi sa'yo, ako na magluto parang sira ito. Paminta ako So kumangko. Okay lang kahit ubusin mo na lahat yan. Sunod niyang nilagay ay ang i-vape, tapos cream, and then mushroom, and then bacon. Yun lang, tapos na agad. Ang dali lang pala ito. Nilagyan niya na rin pala yan ng asin kanina tsaka pampalasa. Di ko lang nabidyohan. Kasi busy ako sa pagtitig sa kanya. Charot, nagtitiktok kasi kami pang content niya habang nagluluto siya. Sayang man kasi yung oras habang inaantay kumulo, habang inaantay lumambot, ganyan. Ngayon ay ipagsaserve na niya ako para matikman ko na itong carbonara na luto ng isang Kapampangan. Ay, naglabs ka pa talaga. Di man ako maselan kahit kamayin mo na yan. Ano ka ba? Ay, nakakatakam naman tong luto mo. Ang daming sahog. Actually, sabi ni Daddy C sa akin, hindi pa daw ganito yung original na luto nila ng carbonara. Kumbaga itong ginawa niya ay yung basic way lamang ng pagluluto. May pahabol pa pala ito na cheese sa ibabaw para mas lalong creamy. Ngayon, titikman na namin. Ay, teka lang, di ko yata napindot Magsusubuan daw ulit kami. Ano ba yan? Nahihiya ako. Okay lang ba? Parang nagawa na natin to Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the blues. Ang laki naman ng sinubo mo sa akin. Ako naman kaya para makabawi ako sa iyo, nanggigigil ako. Okay na yan, para man akong nagpakain ng toddler. Bumagay tuloy yung Once Upon a Time na background music. Isa pa daw sabi niya, sulitin na lang daw namin. Di sige, ginusto mo yan Pasta ka ba? Kasi sumasakit yung bagang ko pag wala ka Sa dentista pala yun. Kain lang kayo dyan, madam. Shout out po sa inyo. After namin magluto-lutuan, ay hinatid na ako ni Daddy CE sa terminal. Pauwing Pangasinan. Una niya akong hinatid doon sa may Marquee Mall. Pero walang masakyan na bus pauwing San Carlos. Mag-aantay pa ako ng matagal. Kaya ayun, hinatid na lang niya ulit ako dito sa may Dao Terminal. Ayun, dito na kami nagpaalamang dalawa. Thank you so much, Christian Emmanuel Flores, for this adventure. Till our next collaboration again. Alam nyo, naikot ko na tong buong Dao Terminal. Wala pa rin talaga akong makitang bus na may signage pa San Carlos. Diyos ko. Parang gusto ko na lang tuloy sumakay dito sa may I got hit by a Philippine rabbit going to Benguet uwan sa Kito kininambaktit. Kaso papuntang Bagyo yata tuman. Hanggang sa may nakita akong kaisa-isahang bus sa may dulo na may signage pa San Carlos. Siyempre, bago ako sumakay, tinanong ko muna kung San Carlos talaga pupunta ito sa may Pangasinan. Baka mamaya dalhin ako sa Cebu. Di ba may San Carlos din doon, University yata. Hindi man kasi pamilyar sa akin tong bus na nagsasakay, Colorum yata. No choice din ako, kaysa naman abutin ako hanggang madaling araw dito ba? Kaya ayun, sumakay na lang ako, nakaupo pa. Mas mahal nga lang yung singil nila. 400 mula Dao to Pangasinan. Kaysa naman di ka makauwi agad, di ba? Ayan nga, nakikita nyo, sobrang daming pasahero talaga. Ito yung time kasi na ang daming umuwi sa probinsya para bumoto. Sana pinatapos ko na lang muna election bago kami nagkulaba. Bye-bye 500. Ayan, 100 na lang natira. Ang malala pa dyan, kahit mahal na yung pamasahe, may mga nagtiyaga pa rin na sumakay kahit nakatayo. Diba? Ganyan kahirap bumiyahe, kapag ganitong eleksyon. Kaya pasalamat pa rin ako talaga at may mga ganitong kolorum man. Habang nasa biyahe na pauwi, ayun, di ko na naman maiwasang mag-emote. Kasi hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita ni Daddy CE. Sana sinulit ko na lang yung pagkakataon, So para mahimasmasan ako, nakinig na lang ako ng mga kanta ni Moira. Heto, pakinggan ninyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make a people happy. Ang kinikilig.